Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang magsasakang nagngangalang Lando. Kilala siya ng lahat bilang isang masipag at mabait na tao, ngunit siya rin ang pinakamahirap sa kanilang lugar. Ang kanyang maliit na lupang sinasaka ay laging tinatamaan ng peste at tagtuyot, kaya't madalas ay halos wala na siyang naaani para maitustos sa kanyang asawa at 2 anak. Bagamat kipit sa buhay, hindi kailanman nagreklamo si Lando. Laging nakikita ng kanyang mga kapitbahay na kahit gutom, nakangiti pa rin siya at handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Kung minsan, ang kaunting gulay na kanyang naaani ay ibinibigay pa niya sa mas naghihirap na pamilya. Ngunit sa baryong iyon, may isang angkan ng mga sakim, ang pamilya ni na Don Severino at ng kanyang mga anak. Sila ang pinakamayaman, pinakamaraming lupa at sila rin ang kinatatakutan ng lahat. Hindi lamang dahil sa kanilang yaman, kundi dahil sa kanilang kalupitan at pang-aapi sa mga mahihirap. Sa tuwing may magsasakang hindi makabayad ng utang, agad nilang kinukuha ang lupa nito. Kapag may nagprotesta, hindi na muling nakikita o kaya'y bugbog sarado ang kinahihinatnan. Isang gabi, matapos ang maghapong pagsasaka, umuwi si Lando na halos wala ng lakas. Napaupo siya sa tabi ng kanilang kubo, sa lilim ng puno ng mangga, at doon siya nagdasal ng taimtim. Diyos ko, sana kahit isang beses man lang ay maranasan naming hindi magutom ang aking pamilya. Wala na po akong magawa. Gabayan niyo po ako. Habang umiiyak si Lando, isang kakaibang liwanag ang biglang lumitaw sa paanan ng puno. Doon ay unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang, isang puting duwende, nakasuot ng gintong kupya at may hawak na baston na tila yari sa kristal. Lando, mahinahong wika ng duwende. Narinig ko ang iyong dasal. Nakikita ko ang kabutihan ng iyong puso. Hindi ka sakim, hindi ka maramot. Dahil diyan, nais kong tulungan ka. Halos mawalan ng boses si Lando sa nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginginig na nagtanong, Sino po kayo? Ako si Amaro, bantay ng kagubatan at kaibigan ng mga taong marunong magpakumbaba. Sagot ng duwende. At ngayon ibibigay ko sa iyo ang bagay na magbabago sa iyong buhay. Ibinukas ng duwende ang kanyang maliit na palad at doon ay lumitaw ang isang kumikislap na diamante. Hindi basta ordinaryong bato ang anyo nito. Tila naglalagablab ng liwanag mula sa loob. Animoy may sariling apoy. Diamanteng ito, paliwanag ni Amaro, ay may kapangyarihang magdala ng kasaganaan. Basta't nananatiling dalisay ang iyong puso, lahat ng iyong itanim ay lalago ng masagana. Ngunit tandaan mo, Lando, huwag mong hahayaang manaig ang kasakiman, sapagkat kapag ginamit mo ito para sa kasamaan, ang biyayang dala nito ay magiging sumpa. Hindi makapaniwala si Lando. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang tinatanggap ang diamante mula sa duwende. Maraming salamat po. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Ngumiti si Amaro at naglaho na tila bula. Iniwan si Lando na hawak ang mahiwagang bato. Kinabukasan, nagulat si Lando nang ang kanyang mga tanim na halos patay na ay muling nabuhay. Mas malago, mas luntian at namumunga ng sagana. Sa unang pagkakataon, nakaani siya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi ito nakalampas sa mapanuring mata ng pamilya ni na Don Severino. Sa kanilang mga mata, ang biglang pag-asenso ni Lando ay kahina-hinala. At mula roon, nagsimula ang pagsibol ng inggit at galit sa kanilang mga puso. Isang inggit na magdadala ng panganib hindi lamang kay Lando, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Mabilis kumalat ang balita sa buong baryo tungkol sa biglaang pagyaman ng ani ni Lando.
Ang mga kapitbahay niyang dati naawa at nakikidalamhati sa kanyang paghihirap, ngayoy hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Grabe, ang lulusog ng palay niya! Bulalas ng isang magsasaka habang pinagmamasdan ng bukirin ni Lando. Parang hindi tinatamaan ng peste, ni hindi natutuyo kahit tigang ang lupa. At tingnan mo, pati gulay niya, doble ang laki kumpara sa atin. Dagdag pa ng isa. Dumagsa sa bukirin ni Lando ang mga tao, hindi lamang para tumulong sa pag-aani, kundi para makita rin ang himalang naganap. Sa halip na magmayabang, nanatiling mapagpakumbaba si Lando. Sa tuwing may lumalapit upang humingi ng kaunting ani, bukas palad niya itong ibinibigay. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa malaking bahay bakasyunan sa gitna ng baryo, nagkakagulo ang pamilya ni na Don Severino. Hindi maaari, sigaw ni Don Severino habang ibinabagsak ang hawak na baso sa sahig. Paano mangyayaring masagana ang ani ng isang pulubi, samantalang tayo may makinarya at lupa pero siya pa ang nauuna sa kasaganaan? Sumabat ang panganay niyang anak na si Enrico, kilala sa pagiging tuso at mapanlamang. Ama, tiyak may itinatagong sikreto ang magsasakang iyon. Hindi normal ang nangyayari. Baka may agimat o baka'y may masamang nilalang na tumutulong sa kanya. Kung gayon, sabad naman ng bunso nilang si Tomas na kilala sa pagiging marahas. Kukunin natin ang sikreto niya. Hindi siya nararapat umasenso. Ang yaman dito sa baryo para lang sa atin. Nagkatinginan ang mag-aama at sa kanilang mga mata, malinaw ang namumuong plano. Sisiyasatin nila si Lando at gagawin ang lahat upang agawin ang kapangyarihang bumaho sa kanyang buhay. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, ipinagpapatuloy ni Lando ang pagtulong sa kanyang mga kababaryo. Nagbigay siya ng libreng bigas sa mga pamilyang walang makain at ipinahiram niya ang ilan sa kanyang mga gamit sa pagsasaka. Lando, paano ka namin mababayaran? Tanong ng isang inang may 5 anak. Hindi niyo kailangan akong bayaran. Nakangiti niyang sagot. Ang mahalaga, wala nang mahugutom sa atin. Ang kanyang kabutihang loob ay nagdulot ng higit pang paghanga mula sa marami. Ngunit kasabay nito, dumoble rin ang inggit at pagkasuklam ng pamilya ni Don Severino. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang pamilya ni Lando, may 3 anino ang palihim na pumasok sa kanyang bakuran. Sila'y sina Enrico, Tomas at 2 tauhan ni Don Severino. Dala nila ang mga itak at lampara at tahimik silang lumapit sa kamalig kung saan nakatago ang ani ni Lando. Siguradong nandito ang sikreto niya, bulong ni Enrico habang iniikot ang tingin. Ngunit nang pagbuksan nila ang kamalig, tumambad lamang sa kanila ang mga sako ng palay at gulay. Walang agimat, walang mahiwagang gamit. Niloloko lang tayo ng magsasakang iyon, singhal ni Tomas. Siguro nakatago sa bahay ang lihim niya. Kung gusto niyo, pasukin na natin. Bago pa man sila makagalaw, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanilang balat. Kasabay nito'y tila may boses na bumubulong mula sa kawalan. Mag-ingat kayo. Huwag niyong pakialaman ang hindi para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ng mga tauhan at nagsitakbo palayo, nanginginig sa takot. Ngunit si Enrico at Tomas ay hindi natinag. Sa halip, mas lalo silang nagngit-ngit. Kung may bantay siya, mas lalong dapat nating agawin, mariing sabi ni Enrico. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin napapasakamay ang kapangyarihan niya. At mula roon, nagsimula ang mas masusing plano ng angkan ng mga sakim. Isang planong maglalagay sa buhay ni Lando at ng kanyang pamilya sa bingit ng panganib. Kinabukasan, nagising si Lando nang may kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamasid sa kanya. Habang naglalakad papunta sa bukid, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may kasamang babala. Pinakiramdaman niya ang paligid ngunit wala siyang nakita. Nang dumating siya sa bukirin, dinala niya mula sa kanyang bulsa
ang mahiwagang diamante na ibinigay ng duwendeng si Amaro. Muling nagningning ang bato at sa bawat kislap nito'y tila nagbibigay lakas at sigla sa mga halaman. "Salamat, Amaro," bulong ni Lando, nakatitig sa bato. "Hindi ko sasayangin ang tiwala mo." Ngunit hindi niya alam, mula sa malayo ay may matang nagmamasid. Si Enrico, kasama ang 2 tauhan, ay nagkubli sa mga damuhan. Pinagmasdan nila si Lando at nakita nilang inilabas nito ang isang kumikislap na bagay. "Ayun ang sikreto niya," bulong ni Enrico at ngumisi ng palihim. "Diamante, isang diamante na may kapangyarihan." Habang abala si Lando sa pagtatanim, biglang lumitaw si Amaro sa kanyang tabi. Nakangiti ang duwende, ngunit may bakas ng pag-aalala sa mukha nito. "Lando," wika niya, "nararamdaman kong may mga matang nagmamasid. Hindi ligtas ang diamante sa mga taong sakim. Tandaan mo ang aking babala. Ang yaman ay nagiging lason sa pusong puno ng inggit." Napatigil si Lando at napatingin sa paligid. "Anong dapat kong gawin, Amaro?" "Iingat ka. Huwag mong ipapakita kahit kanino ang diamante. At higit sa lahat, gamitin mo lamang ito para sa kapakanan ng marami, hindi para sa sariling kasakiman." Tumango si Lando at muling itinago ang bato. Ngunit hindi niya alam, sapat na ang nakita ni Enrico upang mag-udyok ng mas malaking kapahamakan. Sa malaking mansyon ng mga Severino, nagtipon ang buong pamilya. Umupo si Don Severino sa gitna ng mesa, nakikinig habang ikinukwento ni Enrico ang kanyang nakita. "Isang diamante ang kanyang hawak, Ama," ulat ni Enrico. "Hindi basta diamante, may kakaibang liwanag, tila may kapangyarihan." Nanlaki ang mga mata ni Don Severino. "Kung totoo ang sinasabi mo, anak, iyon ang magiging susi upang lalo tayong yumaman. Hindi na tayo makukontento sa baryong ito lamang. Pati mga karatig bayan mapapasailalim sa ating kamay." Sumabat si Tomas, sabik na sabik. "Kunin na natin agad, hindi ba't mas madali kung pilitin natin siya?" Umiling si Enrico. "Hindi ganon kasimple. May bantay siya, may kapangyarihan ng duwende. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan ng masinop na plano." Nag-isip si Don Severino tapos ay ngumiti ng tuso. "Kung ganoon, gagamitin natin ang kahinaan niya, ang kanyang kabaitan. Sa pamamagitan nito, kusa niyang ilalapit sa atin ang diamante." Ilang araw ang lumipas at isang utusan mula sa pamilya Severino ang dumating sa bahay ni Lando. Ipinatawag siya ni Don Severino, di umano'y para makipag-usap tungkol sa tulong para sa mga magsasaka. Nag-alinlangan si Lando, ngunit dala ng kanyang paggalang at pagnanais makatulong, pumayag siyang pumunta. Habang papunta siya sa malaking bahay, ramdam niya ang bigat ng hangin. Parang may nakatagong panganib na naghihintay. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ni Don Severino na nakangiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may malamig na intensyon. "Lando, narinig ko ang tungkol sa iyong kasaganaan," wika ng matanda. "Isang malaking tulong sa baryo ang iyong mga ani. Nais kong makipagtulungan sa iyo upang ang buong bayan ay makinabang." Nagulat si Lando at saglit na natuwa. Ngunit sa kanyang dibdib ay may maliit na tinig na nagbubulong, "Mag-ingat ka." At sa unang pagkakataon, nakatapat siya sa pamilyang matagal nang nang-aapi sa mahihirap. Hindi niya alam kung makaliligtas ba siya sa bitag na unti-unting ikinukulong ng mga sakim. Sa loob ng marangyang mansyon ni na Don Severino, nakaupo si Lando sa isang mahabang mesa na puno ng pagkain, lechon, pritong manok, putahing hindi pa niya natitikman sa buong buhay niya. Sa isang iklap, nakaramdam siya ng pagkailang. Hindi niya nakasanayan ng ganitong karangyaan. "Lando," bungad ni Don Severino na may peking ngiti, "ikaw ay isang huwarang magsasaka. Narinig ko ang iyong kabutihan, ang pagtulong mo sa mga kapitbahay.
Kaya naisip ko, bakit hindi tayo magsanib puwersa? Kung anong kasaganaan ang mayroon ka, maaari mong ipamahagi sa buong bayan at kami ang magiging katuwang mo. Nagkatinginan sina Enrico at Tomas na nakaupo rin sa mesa. Pareho silang may mga matang nanlilisik, nagmamasid sa bawat galaw ni Lando, waring nag-aabang ng pagkakamali. Kung may kailangan ka, dagdag ni Don Severino, maaari kang humingi. Kapalit lamang, nais kong malaman kung ano ang sekreto ng iyong kasaganaan. Natigilan si Lando. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang kinatatakutang mangyari, ang pagnanasa ng pamilya Severino sa Diamante. Mabilis niyang inalala ang babala ni Amaro. Huwag mong ipapakita kahit kanino ang Diamante. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Pasensya na po, Don Severino. Wala akong ibang sikreto kundi pagsisikap at pananalig sa Diyos. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Enrico. Hindi ba't kahapon lang halos wala kang ani at ngayon ay sobra-sobra? Huwag mo kaming gawing hangal, Lando. Anak, pigil ni Don Severino. Huwag kang mainit ang ulo. Muli niyang tiningnan si Lando, ngunit ngayon ay mas malamig ang kanyang ngiti. Kung ayaw mong magsabi, wala akong magagawa. Ngunit tandaan mo, hindi mo maitatago magpakailanman ang iyong lihim. Pag-uwi ni Lando mula sa mansyon, agad niyang ikinuwento kay Aling Rosa ang kanyang asawa ang nangyari. Nag-aalala ito, halos hindi mapakali. Lando, huwag ka nang bumalik doon. Kilala natin ang pamilya Severino. Hindi sila basta susuko. Alam ko, Rosa, sagot niya. Ngunit hindi ko rin sila pwedeng hayaan. Ang mahalaga, protektado natin ang ating pamilya at ang Diamante. Kinagabihan, muli siyang binisita ni Amaro. Lumitaw ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatingin ng mariin kay Lando. Ngayon ay alam ko na, ang pamilya Severino ang nagmamasid sa iyo. Wika ng duwende. Ang kasakiman nila ay matagal nang nagpapahirap sa baryo. At kung makuha nila ang Diamante, laganap na kapahamakan ang darating. Napayuko si Lando. Ano ang dapat kong gawin, Amaro? Hindi ako makikipaglaban. Isa lang akong magsasaka. Ngunit ikaw ay may pusong dalisay, sagot ng duwende. At iyan pinakamakapangyarihan mong sandata. Samantala, sa mansyon ng mga Severino, muling nagpulong ang pamilya. Ang galit ay malinaw sa kanilang mga mukha. Hindi siya nagsabi, bulalas ni Tomas habang pinupukpok ang mesa. Dapat natin siyang pilitin. Hindi, sabat ni Enrico. Kung pipilitin natin, mas lalong lalakas ang proteksyon niya. Mas mainam na gamitin natin ang kanyang kahinaan, ang kanyang pamilya. Tumango si Don Severino. At ang kanyang malamig na ngiti ay tila patalim. Kung ganoon, ilagay natin sila sa sitwasyong wala silang pagpipilian. Kapag ang pamilya niya ang nakataya, tiyak na isusuko niya ang Diamante. At doon nagsimula ang masamang plano ng angkan, isang bitag na maglalagay kay Lando sa pinakamahirap na pasya sa kanyang buhay, ang piliin ang kanyang pamilya o ang kapakanan ng buong baryo. Madaling araw pa lamang nang magising si Lando sa malalakas na kaluskos sa labas ng kanilang kubo. Unay inakala niyang hangin lamang, ngunit nang marinig ang mga yabag at mahinang bulungan ng mga lalaki, mabilis siyang kumilos. Rosa, gising. May tao sa labas. Bulong niya sa asawa. Nagising din ang mga bata at agad na kumapit kay Rosa. Nanginginig sila sa takot. Lumabas si Lando, hawak ang kanyang gulok at tumambad sa kanya ang 3 anino na nagtatangkang sumalakay sa kanilang kamalig. Sa liwanag ng buwan, nakilala niya ang 2 tauhan ni na Don Severino. Hoy, anong ginagawa niyo riyan? Sigaw ni Lando. Nagkagulo ang mga lalaki, ngunit hindi sila umatras. Sa halip, isa sa kanila ang sumugod kay Lando. Agad niyang hinarang gamit ang gulok at isang mainit na bakbakan na naganap.
Sa kabila ng kanyang pagod, nanalo si Lando. Nagulat ang mga tauhan sa kanyang tapang at mabilis na tumakbo palayo. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, narinig pa ni Lando ang sigaw ng isa. "Hindi ka tatagal, Lando. Isusuko mo rin ang lihim mo." Pagbalik ni Lando sa loob ng kubo, sinalubong siya ng nanginginig na si Rosa. "Lando, totoo nga ang hinala natin. Hindi sila titigil. Baka bukas, hindi na tauhan ang dumating. Baka mismong si Don Severino at ang mga anak niya." Yumakap si Lando sa kanyang asawa at mga anak. "Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo." Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang pangamba. Alam niyang hindi na ordinaryong laban ang kanyang haharapin. Muling lumitaw si Amaro ng gabing iyon. Ang kanyang muka'y puno ng lungkot at babala. "Lando," sabi ng duwende, "ito na ang sinasabi kong panganib. Ang pamilya Severino ay hindi mapapagod hanggat hindi nila nakukuha ang diamante. Ngunit tandaan mo, hindi mo kailanman dapat isuko ito. Ang kapangyarihang hawak mo ay para sa lahat ng mahihirap, hindi para sa mga sakim." "Ngunit paano ko sila mapipigilan?" tanong ni Lando. "Ako'y isang tao lamang. Sila'y may kapangyarihan, armas at mga tauhan." Ngumiti si Amaro. "Ang diamante ay hindi lamang para sa ani. Mayroon itong mas malalim na kapangyarihan. Kapag ginamit mo ito ng tapat, magbubukas ito ng mga landas na hindi kayang gawin ng kahit sinong tao." Itinaas ng duwende ang kanyang maliit na baston at tinapik ang diamante. Bigla itong nagningning ng mas maliwanag. "Kapag ikaw ay nasa panganib," dagdag ni Amaro, "hawakan mo ito at magdasal mula sa puso. Tutugon ang kapangyarihan nito. Ngunit tandaan, hindi ito laruan. Kung gagamitin para sa pansariling kasakiman, ikaw mismo ang susumpain." Tumango si Lando. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Samantala, sa mansyon ng mga Severino, galit na galit si Don Severino nang malaman ang kabiguan ng kanyang mga tauhan. "Walang silbi," sigaw niya. "Kung ganoon, tayo na mismo ang kikilos." Ngumisi si Enrico. "Ama, may naisip akong paraan. At sa pagkakataong ito, hindi siya makakatakas. Kung hindi siya susunod, ang pamilya niya ang magiging kapalit." At doon nagsimulang maglatag ng mas malaking plano ang angkan ng mga sakim. Isang pagsalakay na hindi na kayang pigilan ni Lando nang siya lamang. Hating gabi. Malalim ang katahimikan ng baryo, tanging huni ng kuliglig at iyak ng mga paniki ang maririnig. Ngunit sa gilid ng kagubatan, may ilang aninong naglalakad ng palihim. Mga tauhan ni na Don Severino, kasama si Tomas na gigil na makaganti kay Lando. Ngayong gabi, titigil ang kayabangan ng magsasakang iyon. Bulong ni Tomas habang hawak ang kanyang itak. "Kapag nasa kamay na natin ang kanyang pamilya, kusa niyang ibibigay ang diamante." Tahimik silang pumasok sa bakuran ni Lando. Tulog ang buong pamilya, pagod sa buong araw na pagtatanim at paghahanda sa ani. Ngunit hindi nakaligtas sa mga magnanakaw ang kawalan ng bantay. Sa isang iglap, nagkagulo sa loob ng kubo. Pinigilan ni Lando ang pagsalakay ngunit masyadong marami ang kalaban. 2 lalaki ang dumamba sa kanya at bago pa siya makalaban ng tuluyan, hawak na ng mga tauhan si Rosa at ang kanyang mga anak. "Mga walang hiya kayo!" sigaw ni Lando habang nakikipagbuno. Ngunit isang matinding suntok mula kay Tomas ang nagpahandusay sa kanya. "Kung nais mong makita muli ang pamilya mo ng ligtas," sabi ni Tomas na may halakhak, "dalhin mo sa amin ang diamante bukas ng gabi. Kung hindi, hahakutin namin hindi lang ang pamilya mo, kundi pati ang buong ani mo." Iniwan nilang sugatan at halos walang malay si Lando.
Sa dilim, dinala ng mga tauhan ni na Don Severino sina Rosa at ang mga bata patungo sa kanilang mansyon. Nagising si Lando kinaumagahan, nanginginig at puno ng pasa. Ang kanyang puso'y nagngangalit sa sakit at takot. "Rosa, mga anak ko," bulong niya habang napaluha. Habang nakaluhod sa lupa, biglang lumitaw si Amaro, ang duwende. Nakakunot ang noo nito at halatang alam ang lahat ng naganap. "Lando," wika ni Amaro, "nasa kamay na ng mga sakim ang iyong pamilya. Ngunit tandaan mo ang aking babala. Huwag mong isusuko ang diamante. Kapag napunta ito sa kanila, hindi lamang ang pamilya mo ang mamemeligro, kundi ang buong baryo." Ngunit Amaro, halos pasigaw ni Lando. "Anong silbi ng lahat ng ito kung mawawala ang aking asawa at mga anak? Paano ako lalaban ng mag-isa laban sa kanila?" Tumingin si Amaro sa kanya at sa unang pagkakataon, ang boses ng duwende ay tila umalingaw-ngaw sa hangin. "Hindi ka nag-iisa. Ang kabutihan na ibinahagi mo sa kapwa ay hindi mawawala. Sa oras ng kagipitan, sila rin ang tutulong sa iyo. At higit sa lahat, ang diamante ay may kapangyarihang higit pa sa iniisip mo. Hindi ito para ibigay. Ito para gamitin ng tama." Samantala, kumalat ang balita sa baryo na dinukot ng mga Severino ang pamilya ni Lando. Nag-alab ang galit ng mga kapitbahay na dati api-apihan ng mga mayaman. "Hindi na tayo pwedeng manahimik pa," sigaw ng isang magsasaka. "Tama, lagi na lang tayong takot sa kanila. Ngayon oras na para ipaglaban si Lando at ang kanyang pamilya." Nagsama-sama ang ilang kalalakihan at kababaihan ng baryo, dala ang kanilang mga gulok, sibat at tapang na matagal nang kinikimkim. Ngunit lahat sila'y naghintay sa magiging desisyon ni Lando, sapagkat siya lamang ang may hawak ng kapangyarihan laban sa kasakiman ni na Don Severino. Gabi na nang muling lumapit si Amaro kay Lando. "Lando, oras na para pumili ka. Pupunta ka ba sa mansyon upang isuko ang diamante at iligtas ang iyong pamilya? O gagamitin mo ang kapangyarihan nito upang tapusin ang kasakiman ng mga Severino?" Niyakap ni Lando ang diamante at tumingin sa langit. Ang kanyang puso'y puno ng galit, takot at pag-ibig para sa kanyang pamilya. Ngunit kasabay nito'y dama rin niya ang bigat ng responsibilidad para sa buong baryo. At doon, nagpasya si Lando. Haharapin niya ang mga Severino, hindi bilang alipin ng takot, kundi bilang isang magsasakang handang ipaglaban ang katarungan. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay bilog at maliwanag sa kalangitan, naglakad si Lando papunta sa mansyon ni na Don Severino. Hawak niya sa kanyang bulsa ang diamante. Mahigpit na nakapulupot ang kanyang palad dito. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat ng pasya. Pamilya niya ang nakataya, ngunit ang buong baryo rin ang kanyang pananagutan. Sa loob ng mansyon, nakagapos si Rosa at ang kanilang mga anak. Nasa harapan nila sina Don Severino, Enrico at Tomas. Nakaupo si Don Severino sa malaking silya, habang si Enrico ay nakangiti ng tuso at si Tomas ay nag-aasikaso ng kanyang itak. "Lando!" Malamig na bati ni Don Severino nang ipasok ng kanyang mga tauhan ng magsasaka. "Nandito ka na rin. Alam mo na ang dahilan kung bakit ka namin ipinatatawag." Tumayo si Lando sa gitna ng bulwagan. "Pakawalan niyo ang aking pamilya. Sila'y walang kasalanan." Ngumisi si Enrico. "Oo, walang kasalanan. Pero sila ang aming tiket para makuha ang gusto namin. Ibibigay mo ba ang diamante o hahayaang dumanas ng kapahamakan ang mga mahal mo sa buhay?" Tumulo ang pawis sa noo ni Lando. Sa kanyang isipan, bumabalik ang babala ni Amaro. Kapag napunta sa kamay ng mga sakim ang diamante, kapahamakan ang darating. Tumingin siya kay Rosa. Sa kabila ng pagkakatali, tumitig ito sa kanya ng mariin at umiling. Parang sinasabi ng kanyang mga mata, "Huwag mong isuko.
Mas mahalaga ang lahat kaysa sa isang pagkakamali. Lalong bumigat ang dibdib ni Lando. Paano niya pipiliin sa pagitan ng kanyang pamilya at ng buong baryo? Habang nakikipagbuno si Lando sa kanyang isipan, biglang nagningning ang diamante sa kanyang bulsa. Uminit ito, tila ba may sariling buhay. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagtaka si Enrico. "Ano yon?" Bulalas niya nang makita ang bahagyang liwanag mula sa bulsa ni Lando. Ngumiti si Lando. "Ito ang ayaw kong ilagay sa inyong mga kamay. Ang diamante ng katarungan, hindi para sa kasakiman." Inilabas niya ang kumikislap na bato at sa isang iglap, ang buong bulwagan ay nabalot ng matinding liwanag. Ang mga tauhan ni Don Severino ay nagsitakbuhan, nanginginig sa takot. Ang sahig ay yumanig at ang mga bintana ay tila mababasag sa lakas ng enerhiya. Naggit-ngit si Don Severino. "Walang hiya kang magsasaka. Ibinigay sa iyo ang kapangyarihan na yan, pero pinipigilan mong gamitin namin." "Hindi ito para sa inyo," sigaw ni Lando. "Ito'y para sa lahat ng mahihirap na matagal niyong inapi." Tumayo si Tomas, hawak ang kanyang itak at sumugod kay Lando. Ngunit bago pa siya makalapit, isang kidlat na tila mula sa diamante ang bumagsak sa pagitan nila. Natigilan si Tomas na paurong sa takot. "Hindi mo kami malalabanan mag-isa," singhal ni Enrico. Ngunit sa puntong iyon, narinig nila ang mga yabag sa labas. Pumasok ang mga magsasaka ng baryo, dala ang kanilang mga gulok, sibat at tapang. Sa kanilang mga mata, malinaw ang mensahe. Hindi na sila matatakot. Lumapit ang isa sa mga matatandang magsasaka at sumigaw. "Tama na ang pang-aapi. Panahon na para magkaisa tayo laban sa kasakiman ninyo." Sa isang iglap, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Ang mga magsasaka ay nakipagbakbakan sa mga tauhan ni na Don Severino. Si Lando, hawak ang diamante, ay tumayo bilang tanglaw at lakas ng lahat. At doon nagsimula ang digmaan na magtatapos sa katahimikan ng baryo. Isang labang hindi lamang para sa pamilya ni Lando, kundi para sa kinabukasan ng lahat ng naaapi. Nagliyab ang buong mansyon sa ingay ng sigawan, kalabog ng mga gulok at hampasan ng mga sibat. Sa unang pagkakataon, ang mga magsasaka na laging tahimik at takot ay ngayoy nagkaisa, humarap ng buong tapang laban sa mga tauhan ni na Don Severino. "Para kay Lando, para sa ating mga pamilya," sigaw ng isa habang humahataw ng sibat. "Para matapos na ang kasakiman nila," sagot ng iba. Sa gitna ng kaguluhan, hawak ni Lando ang diamante. Nagliliwanag ito at sa bawat kislap, tila ba nagbibigay ito ng lakas sa mga magsasaka. Ang kanilang mga sugat ay mabilis na naghihilom at ang kanilang mga braso ay hindi agad napapagod. Ngunit hindi nagpatinag sina Enrico at Tomas. Sumugod si Tomas na tila isang mabangis na hayop, hawak ang kanyang matalim na itak. "Lando, wawasakin kita." Hinarang siya ni Lando at nagtagisan sila ng lakas. Sa bawat hampas ng itak ni Tomas, halos mabiyak ang sahig. Ngunit bawat atake ay nasasalag ni Lando at sa tulong ng diamante ang kanyang mga galaw ay mas mabilis kaysa dati. "Hindi mo ako matatalo," sigaw ni Tomas. "Ako ang tunay na tagapagmana ng baryong ito." Ngunit bago siya muling makahampas, biglang sumabog ang liwanag mula sa diamante at itinulak siya palayo. Bumagsak siya sa pader, sugatan at basagang yabang. Samantala, si Enrico ay hindi sumugod. Sa halip, tahimik siyang lumapit kay Rosa at sa mga bata na nakagapos pa rin sa gilid ng bulwagan. "Lando!" sigaw ni Enrico habang itinututok ang kanyang patalim sa leeg ni Rosa. "Isang hakbang pa at dito matatapos ang asawa mo." Napatigil si Lando. Ang mga magsasakay natigilan din. Ang liwanag ng diamante ay bahagyang humina,
dahil sa pangambang nadarama ng may-ari nito. Lando, isipin mong mabuti, wika ni Enrico na may malamig na ngiti. Isuko mo ang diamante sa akin. Palalayain ko ang iyong pamilya. Ngunit kung ipagpipilitan mo pa ang laban, dito sila magbabayad ng buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Lando. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang asawa at mga anak ang kanyang kayamanan. Ngunit nasa kamay niya rin ang kinabukasan ng buong baryo. Kapag isinuko mo ang diamante, magiging alipin ang lahat, bulong ng kanyang isip. Ngunit kung hindi, baka mawalan ka ng pamilya. Naluha si Lando. Enrico, huwag mong idamay ang mga inosente. Kung ang diamante ang gusto mo, ako ang kaharapin mo. Ngunit lalo lamang tumawa si Enrico. Hindi ka ba nakakaintindi? Ako ang magtataglay ng kapangyarihan at wala kang magagawa. Sa sandaling iyon, biglang nagningning ng mas maliwanag ang diamante. At mula rito ay lumabas ang tinig ni Amaro, naririnig ng lahat sa loob ng mansyon. Lando, ang kapangyarihan ng diamante ay hindi lamang sa iyong mga kamay. Ito'y nabubuhay sa kabutihang pinili mo. Kapag ang lahat ay nagkaisa, walang makakatalo sa inyo. Sa isang iglap, kumislap ang buong bulwagan. Ang mga lubid na nakagapos kay Rosa at sa mga bata ay naputol at ang mga magsasakay tila lalong lumakas. Ang diamante ay kumalat ng liwanag na yumakap sa lahat ng naaapi, pinapawi ang kanilang takot. Nabigla si Enrico. Imposible, hindi pwede. Sigaw niya habang unti-unting nanginginig ang kamay na may hawak ng patalim. At doon, nagsimula ang huling pagsiklab ng tapang ng buong baryo laban sa kasakiman ni na Don Severino. Nagngangalit ang buong mansyon sa lakas ng sigawan at kalabog ng mga armas. Ang mga magsasaka, bagamat sugatan, ay nagpatuloy sa laban, dala ng liwanag ng diamante na nagbibigay sa kanila ng tapang at lakas. Samantala, bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Mula roon ay lumabas si Don Severino, nakasuot ng itim na Amerikana at may hawak na mahaba at makinang na espada na may palamuti ng ginto. Sa kanyang presensya lamang, tila natigilan ang lahat. Mga hamak na magsasaka, wika niya na puno ng paghamak. Matagal na kayong utusan sa aking lupa at ganyan na lamang ba ang inyong pasasalamat? Revolusyon laban sa akin? Humakbang siya palapit kay Lando, ang mga matay nag-aapoy sa galit. At ikaw, Lando, ikaw ang nagpasimula ng lahat ng ito. Ibibigay mo ba ang diamante o dito mismo matatapos ang lahi mo? Hindi umurong si Lando. Hawak niya ang diamante na kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Don Severino, tapos na ang panahon ng inyong pang-aapi. Hindi ninyo na maaring alipinin ang baryo. Ang diamante ay hindi para sa kasakiman ninyo. Ito'y para sa lahat. Mga walang utang na loob, singhal ni Don Severino. Sa isang iglap, mabilis niyang inundayan ng espada si Lando. Ngunit nasalag iyon ng liwanag mula sa diamante. Ang banggaan ng espada at liwanag ay nagpakawala ng malakas na alingawngaw na halos yumanig sa buong bulwagan. Nagtagisan ng lakas sina Lando at Don Severino. Ang bawat hampas ng espada ay sinasalubong ng kislap ng diamante. Ang bawat tama ng liwanag ay sinusubukang pigilan ng kapalaluan ng matanda. Habang nakikipaglaban, sumigaw si Don Severino. Ako ang may-ari ng lahat ng lupaing ito. Ako ang batas dito. At walang sino mang magsasaka ang magtatapos sa akin. Ngunit sumagot si Lando. Hindi ikaw ang may-ari ng lupa, kundi ang Diyos. At ang mga taong matagal mong inapi, sila ang tunay na may karapatan dito. Habang nagpapatuloy ang laban, unti-unting humihina si Don Severino. Ang kanyang espada, na dati makislap at mabigat, ay tila nawawalan ng lakas. Samantalang ang diamante ay lalo pang kumikislap. Pinapalakas si Lando
at ang mga magsasaka. Sa gilid ng bulwagan, bumagsak si Enrico at Tomas, natalo at sugatan sa pakikipaglaban sa mga magsasaka. Ang kanilang mga tauhan ay nagsitakbo na. Iniwan silang walang kakampi. Ngunit si Don Severino, kahit nanghihina, ay hindi sumusuko. Sa kanyang huling lakas, sinubukan niyang isaksak ang espada kay Lando. Ngunit bago pa ito tumama, biglang nagningning ang diamante ng mas maliwanag kaysa dati. Tila liwanag ng araw sa gitna ng gabi. Ang liwanag ay bumalot kay Don Severino at sa isang iglap napasigaw siya sa sakit. Hindi maaari. Ako ang dapat maghari rito. Ngunit sa ilalim ng liwanag, ang kanyang katawan ay tila unti-unting natutunaw. Nagiging abo na tinatangay ng hangin. Hanggang sa wala nang natira kundi ang kanyang malamig na sigaw na unti-unting nawala sa kawalan. Humupa ang liwanag at ang buong bulwagan ay napuno ng katahimikan. Nakatayo si Lando, hawak pa rin ang diamante habang ang mga magsasakay na kapalibot nakatingin sa kanya na may paggalang at pag-asa. Lumapit si Rosa at ang mga bata, niyakap si Lando ng mahigpit. Tapos na Lando, bulong ni Rosa, nangingilid ang luha. Naligtas tayo. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Lando na hindi pa tapos ang lahat sapagkat kailangan nilang muling buuin ang baryo at ibalik ang hustisya sa mga taong matagal na nga ang inapi. Makalipas ang madugong gabi ng laban, sumikat ang araw na may dalang kakaibang liwanag. Ang buong baryo na dati nakatali sa kasakiman ng mga Severino, ngayoy muling huminga ng malaya. Sa una pagkakataon, walang takot na naramdaman ang mga magsasaka, kundi pag-asa. Nagtipon ang lahat sa gitna ng plaza kung saan si Lando ay nakatayo kasama ang kanyang pamilya. Hawak niya pa rin ang diamante na ngayon ay nagliliwanag ng banayad, tila ba nagpapahinga matapos ang matinding pakikibaka. Mga kababaryo, wika ni Lando, ang gabing nagdaan ay nagpabagsak sa kasakiman. Ngunit ang laban ay hindi natatapos dito. Nasa atin ang responsibilidad na itaguyod ang kabutihan at ituwid ang lahat ng maling itinanim ng mga Severino. Lumapit si Amaro, ang puting duwende, at muling nagpakita sa lahat. Ngayon ay hindi lamang si Lando ang nakakakita sa kanya, kundi pati ang buong baryo. Namangha ang mga tao at sabay-sabay na nagmano at nagbihayhalang sa mahiwagang nilalang. Mga anak ng lupa, wika ni Amaro, ang diamante ay ipinagkaloob upang ituwid ang kawalan ng katarungan, ngunit hindi ito nararapat manatili sa iisang tao. Ang totoong yaman ay hindi nakatago sa isang bato. Nasa pagkakaisa at kabutihan ng bawat isa. Napayuko si Lando. Alam niyang totoo ang mga salita ng duwende. Lumapit siya sa gitna ng plaza, itinaas ang diamante at nagsalita. Mula ngayon, hindi ko ito itatago para sa sarili ko. Ang kapangyarihan nito ay para sa buong baryo. Sama-sama nating gagamitin ito upang umunlad ang ating ani at tiyakin na walang pamilyang magugutom. Nagpalakpakan ang lahat at ang liwanag ng diamante ay biglang kumalat, bumalot sa buong baryo. Ang mga bukirin ay nagningning, ang mga puno ay namunga, at ang hangin ay naging sariwa at malinis. Nagtulungan ang mga magsasaka upang muling ayusin ang baryo. Ang mga lupain na inagaw ng mga Severino ay ibinalik sa tunay na may-ari. Ang mga dating api at gutom ay muling nagkaroon ng masaganang ani. Sa kanilang pagtutulungan, hindi na sila umaasa lamang kay Lando. Ang lahat ay nagsama-sama, may dalang bagong lakas ng loob. Ang baryo, na dati tahimik at takot, ay naging masigla at puno ng kasayahan. Habang nagbabantay sa kanyang bukid, nilapitan muli si Lando ni Amaro. Lando, wika ng duwende, natapos na ang pinakamabigat na pagsubok. Napatunayan mong hindi ka binihag ng kasakiman. Dahil doon, ang baryo ay muling umunlad. Ngumiti si Lando. Amaro,
Hindi ko nagawa ito nang ako lang. Ang mga kababaryo ko, ang pamilya ko, sila ang tunay na dahilan ng aking lakas. Ang diamante ay naging gabay, ngunit ang kabutihan ng lahat ang nagdala ng tagumpay. Tumango si Amaro, saka naglaho na parang usok. At sa pag-alis niya, iniwan niya ang huling bulong na umalingaw-ngaw sa hangin. Hanggat may kabutihan sa puso ng tao, hindi kailanman magwawagi ang kasakiman. Lumipas ang mga araw at ang baryo ay naging huwaran ng pagkakaisa. Ang mga bata ay naglalaro ng malaya, ang mga magsasakay masaya sa kanilang mga ani, at ang bawat pamilya ay nakikibahagi sa kasaganaan. Si Lando, na dating hamak na magsasaka, ay naging simbolo ng tapang at kabutihan. Hindi dahil sa hawak niyang diamante, kundi dahil sa kanyang paninindigan at pagmamahal sa kapwa. At mula sa araw na iyon, ang kwento ng diamante ng duwende ay naging alamat sa baryo. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto at hiyas, kundi sa puso ng isang taong marunong magbahagi at magmahal sa kapwa. Kas,